na ang basura mong tinapon mo, babalik din sa'yo. Yun yung talaga. tayo magtaka kung bumaba sa Metro Manila, kung ganyan pa. Isang coliseum na basura. Let's all do our part kasi pinsan yung mga tao iniisip lang. Actually, one reason din is wala tayong mga basurahan sa kalye. Pero that's still no excuse para gawin nating basurahan yung buong Metro Manila, di ba? Ang ending naman niya, kayo din na mahirapan. Kasi yung mga matataas ang bahay, yung mga nagsisegregate ng basura, nasisave nila yung sarili nila paminsan natataas nila yung bahay nila. Pero yung hindi, di ba? Totoo. Akitin kayo ng baha. At ang nakakalungkot dyan, may basura, ninanakaw at ginagawa, binibenta sa mga junk shop. Dahil So talagang ang lalim-lalim ng problema natin sa disiplina. At yung komunidad na nakapaligid na rin sa mga ilog, na dapat naman talaga wala sila doon. For their own Delikado safety also, di ba? Napaka-convenient kasing doon sila. Ay, oo. Sorry, Lahat dumudumi, itapon tapon lahat. lahat. Doon talaga lahat. So, Kailangan. pag akyat ng ilog, damay kayo. Sa tuwing nagbabadya naman ng masamang panahon, isa sa mga labis na nakakaramdam nito ay mga nasa tabi ng dagat, gaya ng mga nasa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Kaya naman ngayon napapabalitang may paparating na bagyo, nag-iikot na ang ilang barangay official sa mga bahay para i-alerto ang mga residente na maghanda na ngayong panahon na madalas na ang pagtama ng bagyo. Ang mga residente naman hindi raw basta-basta makalikas dahil wala naman daw silang pupuntahan. Panawagan nila permanenteng relokasyon para hindi na muling malagay sa alanganin tuwing may bagyo. Pero ayon sa ilang opisyal doon, may relokasyon naman daw sa Montalban, Rizal. Yun nga lang, walang masyado nahihikayat na doon manirahan. O di kaya, bumalik sila sa probinsya. Diba? Grabe, tingnan yung basura. Grabe. Tapos mga bata naglalaro doon. Eto naman, maiba naman tayo. Dumulog naman po si top-rank CEO Bob Arum sa Nevada State Attorney General's Office para hilingin ang kumpletong investigasyon sa kontrobersyal na boxing result ng laban ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. Sa ulat ho ng British website na The Telegraph, sinabi ng veteranong boxing promoter na dapat daw malaman ng publiko at ng mga boksingero ang nangyari. Kailangan daw masilip ng isang independent body ang bawat detalye ng laban dahil ito lamang anya ang tanging paraan para maibalik ang kumpiyansa ng boxing fans. Nakahanap naman ng suporta si Arum sa Democratic Minority Floor Leader ng US State Senate na si Harry Reid. Bagamat wala siyang nakikitang mali sa scoring, hindi naman daw masama kung kaklaruhin ang mga bagay. Ipinag-utos na rin mismo ng Nevada State Athletic Commission sa 3 hurado na ipaliwanag ang kanilang mga ibinigay na score. Ire-review pa rin daw ng komisyon ang naging laban. Ayon sa website na The Ring, isa-isang papanoorin ng mga judge ang tape kasama ang executive director ng komisyon para malaman kung paano nila binigyan ng puntos ang dalawang manlalaro. Kung ako kay Bradley, di ba? Good luck. Matatakot na lang yung belt kung ang daming investigasyon ng sinusulong para... Ang loob niya siguro nung ngayon na nga lang, nanalo na nga siya kay Pacquiao, duda pa lang naman yung mga tao. Duda na, halos lahat. Yung mga Amerikano, boto kay Pacquiao. Exactly. Pero okay lang, may rematch naman daw. Oh, yun Parang ayaw na rin yata ni Bob Arum. So for now, everyday naman iba-iba. Nung una, sige, fight. Nung second day, parang kasi nag-aalanganin na si Bob Arum. Let's wait for a few months kasi baka si mag-iba na Mami naman. D eh. baka siya na yung lumaban. Pupunta na daw siya sa November kung sakasakali. Samantala, umatake na naman ang grupo ng mga menor de edad sa Quezon City na kung tawagin ay Jumper Boys. Sa videong ito, makikita na pumwesto ang mga bata sa intersection ng Araneta at Quezon Avenue. Hinintay nilang tumigil ang mga truck sa stoplight. Sumampa sila sa likod nito at ninakaw ang kargang bakal. Agad silang kumaripas ng takbo, dala ang mga nakulimbat. Sa ibang pagkakataon naman, magandang loob pa ang grupo at itinulak ang isang tumirik na pick-up. Pero tinangay rin nila ang mga bakal na sakay nito. Nang ilapit po ng GMA News sa QCPD Station 11 ang problema, agad silang nagsagawa ng operasyon at nahuli ang 4 na miyembro ng grupo. Problema lang, palalayain din daw ang mga bata dahil mga menor de edad. Kaya hirit ng mga pulis, bukod sa pag-amyenda sa Juvenile Justice Act, disiplinahin sana ng mga magulang ang kanilang mga anak. Dapat nga talaga pa-amyenda. Pero Pero dapat talaga amyendahin yung juvenile. Kasi kundi alam naman nila... Kasi yung mga magulang nitong mga to, kawawa din din. Isipin mo eh. Baka yung mga magulang din kasi nasaan, naghihingi. Pero alam mo, yun nga yung study, di ba, sa mga shanties daw, yung lahat ng mga nandun sa mga areas na yon, halos 40 years na sila nakatira. So parang it's really a cycle, wala na rin silang matitiran. In other words, ganun din ng dating gawi. Kung ano yung nakagis na nilang ginagawa ng magulang, pasa lang din sa babago. Hanggang sa, nako, ayan, tuloy-tuloy lang. Pero tama, amyendahan nga yung batas. Kasi kailangan mas stronger ang batas natin sa Amerika, di ba? Kahit pa paano, matindi yung meron nga silang kulungan para sa juvenile. Oo, ang kailangan kasi nila, budget.
Budget That's talaga. rehabilitation for these kids. Kasi otherwise, alam nila walang habol ang batasan. Ulit-ulitin lang nila yan. Yes. Samantala, pasadahan naman po natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Ito po na pag-uusapan na lang din po natin yung mga tinataguriang jumper boys. Mapatay po ang isang umano'y jumper boy matapos mahulog naman sa inakyat na truck at magulungan ng kasunod na sasakyan. Yan po naman ang Ronda Report ni Salima Refran. Salima? Connie, patay ang isa umanong jumper boy matapos sumasagasaan ng isang truck sa Arten sa Tondo, Maynila. Mag-aalas 3 sa madaling araw nang biglang mahulog sa sinampahang truck si Henry Andales at saka masagasaan ng kasunod na truck sa Memoriones Gate ng North Harbor. Bakas pa nga sa katawan ng biktima ang gulong ng truck na nakasagasa sa kanya. Jumper boys ang tawag sa mga kalalakiang sumasampa sa mga nakahimpil na truck at patagong kumukuha ng mga karga nito. Ang asawang si Hilda halos maglupasay na makitang wala ng buhay ang asawa. Kwento niya na pilitan lang daw itong sumampa ng truck dahil kailangan ng pambaon at pambili ng sapatos ng anak na papasok sa eskwela. Ayon sa Philippine Ports Authority, marami talagang jumper boy sa lugar na nangangahas sa kumuha ng karga ng mga truck kahit delikado. Maaari ring hindi agad nakita ng kasunod na truck driver ang nahulog na si Andales. Hindi naman ito naplakahan dahil madilim sa lugar sa oras na labasan na nga ng mga truck. Yan ang aking Ronda Report mula sa Maynila. Ang buong detalye ng balitang yan mamaya sa unang balita. Connie? Maraming salamat, Salima Refran. Nakakaawang sitwasyon na isang 12 taong gulang na bata sa Carmona, Cavite, ginahasa umano siya ng ama ng kanyang matalik na kaibigan at ngayong 8 buwan siyang buntis. Kwento ng nanay ng biktima, nag-aalala raw siya dahil lumalaki ang tiyan ng kanyang anak. Kaya pinatingin niya ito sa doktor. Doon niya nalaman na buntis pala ito. Kaya napilitan ng bata na ipagtapat ang nangyari sa kanya. Sa salaysay ng biktima sa Carmona Police, pinuntahan daw niya ang kanyang best friend sa kanilang bahay, na kanilang kapitbahay. Nakita raw niya ang suspect at sinabing wala ang kanyang anak. Paalis na raw sana siya nang hinila siya ng suspect papasok sa kwarto at saka hinalay. Naaresto at sinampahan na ng reklamo ang suspect pero tinanggi niya ang paratang laban sa kanya. Hamon niya, ipa-DNA test daw ang sanggol. Payag naman ang ina ng biktima at pininindigan ng salaysay ng anak. Sumasailalim sa debriefing sa DSWD ang biktima. 12 years old. At walang buwang bata. Sige, pa-DNA test. If ever, di ba? Kung confident naman siya na wala siyang kinalaman, kapal na. Pero hindi pa, I mean, her body is not ready to have a baby, di ba? Kawawa naman ang batang to. Marami pa iba, younger even. Yes. Marami mga sick people talaga sa mundo. At samantala, balita naman mula sa ibang bansa, babala lamang po at medyo sensitibo ang ating video na kuna ng CCTV ang isang insidente ng hit and run sa Buena Park sa California, USA. Sa video, makikitang tumatawid na 2 lalaki sa kalsada nang bigla na lang may kotse na bumundol sa isa sa mga lalaki. Agad tumakbo ang kasama ng biktima para subukang habulin ang sasakyan. Ang 20 taong gulang na biktima naman gumapang papunta sa sidewalk. Patuloy na hinahanap ang driver ng sasakyan at nagpapagaling naman ang biktima. Di ba sinadya? Parang sinadya Parang sinadya, eh. no? Basta there, nakuha kaya yung nakuha kaya yung plate number. Ang bilis nila kumilos ha. Parang wala silang shock moment. Yung friend tumakbo agad. Yung isa nagmukhang look for help. Grabe. Oh my. Grabe na. What's so... Alam mo, pag Nangyari sa CCTV mundo. video talaga yung nakaabang na yung katawan ko sa pagiging stressed. Kasi correct. for sure, Kitang-kita. graphic, disturbing disturbing siya talaga. Kaya para naman, ito naman, walang patid pa rin po ang pag-atid namin ng aming serbisyon. Totoo ngayon tag-ulan. Tambay lang po sa inyong #1 morning show sa telebisyon. Ito ang Unang Hirit! Hirit ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat mong nawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan.